Ang amoy ng lumang kahoy na narabulaklak ng sampagita at ang hindi maikakailang bigat ng tradisyon ay bumalot sa malawak na hapagkainan ng Hacienda de la Cruz. Ang bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng yaman at kasaysayan mula sa naglalakihang painting ng mga ninuno ni Eduardo na nakamasid mula sa pader hanggang sa kumikinang na mga kubyertos na pilak na nakahanay sa ibabaw ng mamahaling mantel. Ngunit sa gabing iyon ang hangin ay hindi lang mabigat sa tradisyon, mabigat ito sa tensyon. Sa kabisera ng mesa nakaupo si Doña Pilar de la Cruz, ang matriarka ng pamilya. Sa kanyang edad, na 65 nananatili ang talas ng kanyang mga mata at ang tindig ng isang reyna. Bawat galaw niya ay may kahulugan, bawat salita ay may bigat. Sa kanyang kanang kamay ay ang kanyang bugtong na anak, si Eduardo, isang lalaking matipuno, sa edad na 48 tagapagmana ng lahat ng kanilang ari-arian, ngunit sa mga sandaling ito, tila isang haring walang korona sa sarili niyang kaharian. At sa kanyang kaliwa na roon si Bianca, maganda bata at napakagaling magdala ng damit na halatang libo-libo ang halaga. Ang ngiti niya ay kasing tamis ng asukal na inaani mula sa kanilang plantasyon, ngunit para kay Pilar ang nangiting iyon ay may kasamang lason. Napakaganda ng kwintas mo, Hija. Simula ni Pilar habang maingat na hinihiwa ang kanyang bistek. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang mga mata ay parang agila. Bago ba yan, tila hindi ko pa nakikita dati. Ngumiti si Bianca, isang perpektong nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Regalo po ito ni Ed, Mama Pilar, para daw sa aming anibersaryo. Isinuklay niya ang daliri sa kumikinang na diamante. Sinisiguradong makikita ito sa ilalim ng ilaw mula sa aranya. Anibersaryo. Ulit ni Pilar na may bahagyang pagdiin sa salita. Kay bilis nga naman ng panahon, parang kailan lang nang dumating ka rito na walang dala, kundi ang iyong magandang mukha. Naramdaman ni Eduardo ang pagsisimula ng digmaan. Mabilis siyang sumingit. Mama, hayaan na natin si Bianca. Ang mahalaga ay masaya kami. Wala akong sinasabing masama, anak. Sagot ni Pilar, sabay inom ng kanyang alak. Sinasabi ko lang na mapalad siya. Hindi lahat ng babae ay nakakahanap ng isang lalaking handang ibigay ang lahat. Tumingin siya ng diretso kay Bianca. Kaya dapat lang nasuklian niya ito ng katapatan. Dahil sa pamilyang ito, Eduardo, ang katapatan ay mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ramdam na ramdam ang kuryente sa pagitan ng dalawang babae. Si Joy, ang kanilang kasambahay, ay tahimik na naglalagay ng tubig sa mga baso. Ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Saksi siya sa maraming ganitong eksena at sa bawat pagkakataon, lalong tumitindi ang pag-aalala niya para sa kanyang amo. Makakaasa po kayo, Mama Pilar. Sagot ni Bianca, ang boses ay matatag kahit na ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tenedor. Alam ko po ang halaga ng pamilya at gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa apelyidong de la Cruz. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Pilar. Ang apelyido ay hindi isinusuot, Hija. Ito ay dinadala sa puso at sa gawa, at hindi ito nabibili. Doon na napuno si Eduardo. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos nang may kaunting lakas sapat para lumikha ng ingay. Mama, tama na. This is not the right place for this. Kung hindi dito, saan? Sa harap ng mga abogado kapag huli na ang lahat. Ganti ni Pilar, hindi na nagabalang itago ang kanyang galit. Pilar, please. Halos pakiusap na, sabi ni Eduardo. Hindi na nagsalita ang matanda. Nagpatuloy siya sa pagkain na parang walang nangyari, ngunit ang katahimikan na pumalit ay mas nakakabingi pa kaysa sa kanilang sagutan. Mabilis na tinapos ni Bianca ang kanyang pagkain. Ang masayang selebrasyon sana ay naging isang parusa. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na hinila ni Eduardo si Bianca palayo, sa hapagkainan palayo, sa mapanuring mga mata ng kanyang ina. Dinala niya ito sa kanilang silid pahingahan kung saan ang modernong disenyo ay kabaliktaran ng antigong estilo sa ibang bahagi ng mansyon.
Patawarin mo na ang Mama Bianca. Alam mo naman siya masyadong prangka. Sabi ni Eduardo habang yakap-yakap ang dalaga mula sa likod. Humarap si Bianca, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Prangka Ed, galit siya sa akin. Mula pa noong una ayaw niya sa akin. Ano bang kasalanan ko sa kanya? Dahil ba hindi ako kasing yaman ninyo? Dahil ba wala akong maipagmamalaking angkan? Hindi yan totoo. Malumanay na sagot ni Eduardo, hinahaplos ang kanyang buhok. Mahal kita, at iyon ang importante. Huwag mo na siyang intindihin. Ako ang bahala sa kanya. Lagi na lang ganito, Ed. Pagod na ako. Sumbong ni Bianca, isinubsob ang muka sa dibdib ni Eduardo. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay kasama ka. Magiging maayos din ang lahat, pangako. Bulong ni Eduardo. Sige na, magpahinga ka na. Mag-relax ka. Aayusin ko lang ang ilang papeles sa opisina. Tumango si Bianca. Maliligo lang ako ng matagal. Kailangan kong mawala ang stress na ito. Hinalikan niya si Eduardo sa pisngi, isang mabilis at halos walang kabuhay. Buhay na halik. Bago pumasok sa malawak nilang banyo, iniwan niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi ng sofa. Naiwan si Eduardo na mag-isa sa katahimikan ng silid. Umupo siya, hinilot ang kanyang sentido. Mahal niya si Bianca, o yun ang gusto niyang paniwalaan. Ngunit hindi niya maikakaila na ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga tinik na unti-unting tumutusok sa kanyang puso. Totoo nga ba? Baka nga masyado siyang nagbubulag-bulagan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang mga pagdududa. Pagod lang siguro sila pareho. Habang nakaupo at nag-iisip, biglang umilaw at nag-vibrate ang telepono ni Bianca. Isang notification ang lumitaw sa screen. Hindi niya ito pinansin sa una. Mali na pakialaman ng gamit ng iba. Ngunit ang kanyang kuryosidad na pinalakas pa ng mga babala ng kanyang ina ay hindi mapigilan. Sumulyap siya. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave sa contact list. Hindi niya sinasadyang mabasa ang unang linya na lumitaw sa preview. Nasaan ka na, mahal? Biglang nanigas si Eduardo sa kanyang kinauupuan. Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malakas na sampal. Mahal, sinong tatawag sa kanya ng ganoon? Ang pag-aalinlangan ay naging isang hindi mapigilang puwersa. Dahan-dahan na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig, kinuha niya ang telepono. Ang mga kamay niya ay malamig. Inilagay niya ang password na siya mismo ang nagturo sa kanya, isang kilos ng pagtitiwala na ngayon ay parang isang kabalintunaan. Bumukas ang mensahe. Nasaan ka na, mahal? Pagod na akong maghintay sa matandang yan. Bilisan mo, naghihintay na ang paraiso sa tin. Isang malalim na lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa sa marmol na sahig ng mansyon. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Matandang yan. Paraiso. Parang sinaksak siya ng paulit-ulit ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. Ang mga babala ng kanyang ina ay umaling-aungaw sa kanyang isipan, hindi na parang pangaral, kundi parang isang hatol na matagal nang naisulat. Mabilis niyang isinara ang mensahe at ibinalik ang telepono sa eksaktong pwesto nito, segundo lang, bago bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Bianca, nakabalot sa isang puting roba, ang buhok ay basa at ang muka ay sariwa. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting puno ng kawalang malay. Feeling much better, sabi nito habang papalapit sa kanya. Sino yon? Tanong niya, tinuturo ang telepono. Nakita kong umilaw kanina. Pinilit ni Eduardo na maging normal ang kanyang boses kahit na pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso. Ewan? Isang text lang yata. Kinuha ito ni Bianca, tiningnan sandali at tumawa ng mahina. Wala. Yung pinsan ko lang si Leo. Palabiro talaga yun. Mahal ang tawag sa lahat. Leo. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Eduardo. Ang kasinungalingan ay napakabilis, napakanatural. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, walang panginginig sa kanyang boses. Okay, sabi lang ni Eduardo, tumango na parang naniwala. Pero sa loob niya gumuho na ang lahat.
Ang babaeng kaharap niya, ang babaeng niyayakap niya gabi-gabi, ay isang estranghero. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo ay isang pagpapanggap. Sa sandaling iyon, habang nakatayo sila sa gitna ng silid na puno ng karangyaan, alam ni Eduardo na hindi sapat ang isang simpleng tanong para makuha ang totoong sagot. Kailangan niya ng isang plano, isang masakit mapanganib at brutal na plano, at handa siyang gawin ang lahat. Kahit pa ang wasakin ang sarili niyang mundo para lamang malaman ang katotohanan. Ang binhi ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina ay diniligan ng isang mensahe, at sa gabing iyon, nagsimula itong mag-ugat ng malalim sa kanyang puso. Ang karangyaan ng kanilang silid-tulugan ay naging isang malamig na bilangguan para kay Eduardo. Bawat kislap ng diamante sa alahas ni Bianca, bawat mamahaling pabango na naiwan sa hangin ay parang insulto sa sakit na kanyang nararamdaman. Si Bianca ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, ang paghinga ay malalim at payapa. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng lalaking kanyang katabi. Hindi makatulog si Eduardo. Ang mga salitang nabasa niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang kaluluwa. Pagod na akong maghintay sa matandang yan. Paraiso. Bumangon siya ng walang ingay. Nagtungo siya sa balkonahe kung saan tanaw ang malawak na plantasyon ng tubo na naliligo sa liwanag ng buwan. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, si Elena. Naalala niya ang kanilang simpleng buhay noon bago pa man lumago ng husto ang hasyenda. Ang kanilang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga kwintas o mamahaling sasakyan. Ito ay nasa init ng kanilang pag-uusap habang nagkakape sa umaga sa higpit ng hawak ng kanilang mga kamay habang namamasyal sa hardin. Iyon ang paraisong nawala sa kanya. At ngayon, ang babaeng pinagkalooban niya ng pangalawang pagkakataon para magmahal ay ginagamit ang salitang iyon para sa ibang lalaki. Ang sakit ay unti-unting naging galit. Ang galit ay naging isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya isang matanda na basta na lang maghihintay. Siya si Eduardo de la Cruz at hindi siya papayag na tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Kung pagpapanggap lang ang lahat ng ito, kung laro lang ito para kay Bianca, kung gayon ay lalaruin niya ito, ngunit sa kanyang sariling mga patakaran. Kinabukasan bago pa man sumikat ang araw, nagtungo si Eduardo sa kwadra. Doon sa amoy ng dayami at katad, inabutan niya si Martin, ang kanyang pinakamatapat na tauhan. Si Martin ay higit pa sa isang driver o personal na alalay. Kasama na siya ng pamilya mula pa noong nabubuhay si Elena. Alam niya ang bawat sikreto ng hacienda at higit sa lahat alam niya kung kailan may mali sa kanyang amo. Masyado pa pong madilim, sir. Bati ni Martin na pansin agad ang bigat sa mga mata ni Eduardo. May problema po ba? Hindi sumagot si Eduardo. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Martin ang isang litratong palihim niyang kinuha kagabi, ang litrato ng mensahe sa telepono ni Bianca. Tiningnan ito ni Martin. Hindi siya nagulat. Isang malungkot na pagtango lamang ang kanyang isinagot. Matagal ko na pong nararamdaman, sir. Iba ang kinang ng mga mata niya kapag nakatingin sa inyo. Hindi kinang ng pagmamahal, kinang ng ambisyon. Ang mga salita ni Martin ay isang kumpirmasyon. Gumaan ng bahagya ang loob ni Eduardo. Hindi siya nababaliw. Kailangan kong malaman ang katotohanan, Martin. Ang buong katotohanan. Ngunit hindi sa paraang alam niya. Ano po ang plano ninyo, sir? Tumingin si Eduardo sa kanyang paboritong kabayo, isang itim na stallion na may pangalang Viento. Kailangan kong mawala. Kailangan kong maging walang silbi sa kanya. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya kapag ang lahat ng ibinibigay ko ay biglang nawala. Kapag ako na mismo ang naging pabigat. Doon isinilang ang isang masakit na plano. Isang plano na mangangailangan ng bakal na disiplina at perpektong pag-arte. Isang aksidente. Bulong ni Eduardo. Isang malubhang aksidente. Masyadong delikado, sir. Mabilis na sagot ni Martin.
Sa kotse, maraming maaaring magkamali. Hindi sa kotse, sabi ni Eduardo habang hinahaplos ang leeg ni Viento. Sa kabayo, sasabihin nating nahulog ako. Isang pinsala sa gulugod spine. Isang pinsala na mag-iiwan sa akin sa isang wheelchair. Naintindihan agad ni Martin ang bigat ng plano. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagsubok. Ito ay isang sakripisyo. Kailangan natin ng lugar kung saan walang ibang makakaalam at isang doktor na mapagkakatiwalaan. Ang rest house sa Batangas, sagot ni Eduardo. Ilang taon na nating hindi napupuntahan yon. Tayo lang ang nakakaalam. At tungkol sa doktor, naaalala mo ba si Dr. Santos? Ang anak niya ay napag-aral ko. May malaki siyang utang na loob sa akin. Hindi siya magtatanong. Sa loob ng isang oras binuo nila ang bawat detalye. Magpapaalam si Eduardo na aalis para sa isang business trip sa Davao. Isasabay na raw niya ang ilang araw na pamamahinga para mag-isip-isip. Si Martin lang ang isasama niya. Habang nasa Davao sila, palihim silang tutulungo sa abandonadong rest house. Doon hihintayin nila ang tamang panahon bago isagawa ang huling bahagi ng plano. Pagbalik ni Eduardo sa mansyon, handa na ang almusal. Naroon na sa mesa si Bianca masigla at nakangiti na. Para bang ang tensyon kagabi ay isang masamang panaginip lang. Naroon din si Pilar tahimik at mapagmasid. Aalis ako bukas. Anunsyo ni Eduardo habang umuupo. May mahalagang meeting sa Davao. Siguro mga 1 linggo ako doon. Kailangan ko na ring mapag-isa para makapag-isip. Ang reaksyon ni Bianca ay agad-agad na kagalakan na pilit niyang tinakpan ng kunwaring pag-aalala. Biglaan naman yata, Ed. Pero sige, kung yan ang kailangan mo. Mag-iingat ka ha, mamimiss kita. Ang salitang mamimiss kita ay parang isang biro na walang nakakatawa. Tumingin naman sa kanya si Doña Pilar, ang mga mata ay naniningkit. Anak, sigurado ka ba? Parang may iba sa'yo. Pagod lang ako, ma. Sagot ni Eduardo, umiiwas sa tingin ng ina. Sa lahat ng kasinungalingang gagawin niya, ang pagsisinungaling sa kanyang ina ang pinakamabigat. Lumipas ang 2 araw. Naghanda si Eduardo ng kanyang mga gamit. Nagkunwari siyang abala sa mga tawag sa telepono tungkol sa negosyo. Si Bianca naman ay naging mas malambing marahil dahil sa nalalapit niyang kalayaan. Sa 3 araw sa isang liblib na rest house, na amoy alikabok at nakalimutang alaala, nakaupo sina Eduardo at Martin sa isang lumang sofa. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng huni ng mga kuliglig. Handa na po ba kayo, sir? Tanong ni Martin. Hawak ang isang burner phone na gagamitin nila para sa plano. Tumango si Eduardo. Ang kanyang muka ay seryoso, walang emosyon. Gawin mo na. Nanginginig ang mga kamay ni Martin habang tinatype ang numero ni Bianca. Inilagay niya ito sa loudspeaker. Pagkatapos ng 3 ring sumagot ito. Hello. Ang boses ni Bianca ay tila naiinip. Kumuha ng malalim na hininga si Martin. Ang kanyang boses na kanina'y kalmado ay biglang napuno ng pagkasindak at panginginig. Ito na ang simula ng kanyang pag-arte. Ma'am, si Sir Eduardo po. Huminto siya, hinayaang mabitin ang tensyon. O bakit, Martin, anong nangyari? May pagkairita sa tono ni Bianca. Na-aksidente po siya, ma'am. Ang boses ni Martin ay halos mabasag. Nahulog po sa kabayo. Malubha po ang lagay niya. Muli siya niyang huminto na parang naghahanap ng tamang salita. Hindi po namin alam kung makakalakad pa siya. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Walang sigaw, walang iyak, walang tanong na, kumusta siya ako? Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng musika sa background kung nasaan man si Bianca. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. At para kay Eduardo yon na ang unang sagot na kanyang hinahanap, 5 araw. 5 araw ng paghahanda sa isang liblib na lugar na parang naging purgatorio para kay Eduardo. Sa loob ng 5 araw na yon, isinabuhay niya ang kanyang magiging bagong katauhan. Araw-araw sinanay niya ang sarili na huwag igalaw ang mga binti, na panatilihing blanko ang ekspresyon ng mukha na magsalita
sa mahina at pagod na boses. Ang bawat kilos ay kinakalkula, ang bawat salita ay pinag-isipan. Ang pinakamahirap ay ang sanayin ng kanyang mga mata na huwag magpakita ng kahit anong emosyon, lalo na ng galit. Sa ika-6 na araw, bumalik sila sa Hacienda de la Cruz. Ang biyahe ay tahimik at mabigat. Dinaanan nila ang pamilyar na daan na puno ng mga puno ng mangga at niyog, ang tanawing dati. Nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy tila isang paalala ng paraisong unti-unti nang nawawasak. Si Martin ang nagmamaneho, ang kanyang mukha ay isang maskara ng seryosong pag-aalala, perpekto para sa kanyang papel. Nang bumukas ang malaking bakal na tarangkahan ng hasyenda, bumilis ang tibok ng puso ni Eduardo. Ito na. Ang entablado ay handa na. Ang pag-arte ay magsisimula na. Dahan-dahang huminto ang van sa harap ng malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Martin, mabilis na binuksan ang sliding door at maingat na inilabas ang isang bagong-bagong wheelchair. Ang mga kasambahay na nakatanaw mula sa bintana ay nagbulungan, ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at gulat. At pagkatapos lumabas si Eduardo. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at jogging pants. Sa kanyang leeg ay merong isang puting cervical collar na nagpapahirap sa kanyang paggalaw. Ang kanyang mukha na dati puno ng awtoridad ay blanko at walang buhay. Maingat siyang inalalayan ni Martin mula sa van papunta sa wheelchair. Ang bawat galaw niya ay mabagal na, para bang ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay puno ng sakit. Sa pagbukas ng pinto, naroon si Bianca nakatayo sa gitna ng engrandeng pasilyo. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida, perpekto ang pagkakaayos ng buhok at kolorete sa mukha na para bang naghihintay ng isang bisita para sa isang piging, hindi isang lalaking galing sa isang trahedya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Ngunit walang pagmamadali sa mga paa ni Bianca. Walang pag-aalalang mababakas sa kanyang mukha. Walang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Nanatili siyang nakatayo roon habang dahan-dahang itinutulak ni Martin ang wheelchair palapit sa kanya. Ed, sabi niya, ang boses niya ay patag, walang emosyon. Hindi mahal ko o kamusta ka? Ed lang. Habang papalapit ang wheelchair, lumabas mula sa kusina si Joy. Sa sandaling makita niya ang kalagayan ng kanyang amo, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang bibig. Mabilis niyang tinakpan ito ng kanyang mga kamay, ngunit ang mga luha ay sunod-sunod nang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang sakit ay totoo. Ang kanyang pag-aalala ay dalisay. Napansin ni Eduardo ang pagkakaiba. Ang babaeng pinangakuan niya ng lahat ay tumayo na parang estatwa, habang ang kasambahay na walang inaasahang kapalit ay umiyak, na parang sarili niyang kadugo ang nasaktan. Anong sabi ng mga doktor? Tanong ni Bianca, ang unang tanong na lumabas sa kanyang bibig. Hindi anong nangyari o masakit ba? Ang tanong niya ay praktikal, malamig. Makakalakad ka pa ba? Ang tanong ay tumusok sa puso ni Eduardo na parang isang punyal na yelo. Pinikit niya ang kanyang mga mata, isang perpektong pag-arte ng pagod at sakit. Si Martin ang sumagot, ang boses ay garalgal at puno ng pighati. Malubha po ang tama sa kanyang gulugod, ma'am. Sabi po ng mga doktor, maliit ang tsansa. Kailangan po ng mahabang panahon ng therapy. Pero, kailangan na po nating tanggapin ang posibilidad na baka hindi na po siya makalakad pang muli. Tumango si Bianca na parang isang negosyanteng nakikinig sa isang masamang balita tungkol sa stock market. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ganoon ba? Sige, iakyat na niyo na siya sa kwarto para makapagpahinga. Inihanda ko na po ang guest room sa ibaba. Ma'am, sabi ni Martin, mas madali po para sa kanya. Inayos ko na rin po ang banyo. Good, sabi lang ni Bianca. May importante lang akong tawag na kailangang sagutin. Excuse me. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paakyat sa kanilang silid. Ang tunog ng kanyang takong ay umaling-awngaw sa tahimik na pasilyo. Bawat hakbang ay isang patunay ng kanyang kawalang pakialam. Habang itinutulak ni Martin ang wheelchair, sa pasilyo biglang lumabas mula sa kanyang silid si Doña Pilar.
Ang kanyang mukha ay nagliliyab sa galit. Hindi si Eduardo ang tiningnan niya, kundi ang papalayong si Bianca. Hinabol niya ito ng ilang hakbang. Bianca! Ang boses niya ay matigas at puno ng awtoridad. Huminto si Bianca sa kalagitnaan ng hagdanan at lumingon ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip. Ano po iyon, Mama Pilar? Wala ka bang puso? Mariing tanong ng matanda, ang mga salita ay mababa ngunit mabigat. Ang lalaking nagbigay sa iyo ng lahat ay nasa harap mo halos mamatay at iyan lang ang sasabihin mo. Ni isang patak ng luha, wala akong nakita. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca. At ano po ang gusto ninyong gawin ko? Mag-iiyak, maglulupasay, hindi yon makakatulong sa kanya. Ang kailangan niya ngayon ay praktikal na solusyon, hindi emosyon. Hayop ka. Pabulong na sabi ni Pilar, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Nakikita ko ang tunay na kulay mo. Isa kang ahas na inalagaan namin sa aming tahanan. Inaasahan ni Eduardo na matatakot si Bianca. Ngunit mali siya. Dahan-dahang bumaba si Bianca ng isang baitang ang kanyang mga mata ay nagbabaga, nakikipagsukatan ng tingin sa matanda. Ang kanyang boses, nang siya'y muling magsalita, ay malamig at puno ng lason. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, matanda. Sabi niya halos pabulong, ngunit sapat na para marinig nilang lahat. Hindi ako ang kaaway mo, pero kung ipipilit mo, baka sa susunod ikaw na ang hindi makalakad. Pagkatapos ng banta na yon, tumalikod si Bianca at nagpatuloy sa pag-akyat. Iniwan si Doña Pilar na natigilan at nanginginig sa galit. Sa gitna ng lahat ng yon, si Eduardo ay nanatiling tahimik sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kawalan. Ngunit sa loob-loob niya ang plano ay nagiging mas malinaw. Ang sakit ay nagiging mas totoo. At ang babaeng kanyang minahal ay nagpapakita na ng kanyang tunay na nakakatakot na mukha. Ang Hacienda de la Cruz ay nahati sa dalawang mundo. Sa isang mundo, naroon ang katahimikan, sakit at isang mabagal na pagdusa. Ito ang mundo ni Eduardo, isang mundong limitado, sa apat na sulok ng kanyang bagong silid, sa ibaba, sa pagitan ng kama-bintana, at ng walang-kawalang wheelchair. Ang bawat araw ay isang pagsasanay sa pagtitiis, sa pisikal na paninigas ng katawan, dahil sa hindi pagkilos at pagtitiis sa emosyonal na sakit na dulot ng malamig na katotohanan. Sa kabilang mundo, naroon ang pagmamadali, ang halakhak, at ang amoy ng mamahaling pabango. Ito ang mundo ni Bianca. Sa halip na magdalamhati, tila binigyan siya ng aksidente ng isang bagong kalayaan. Ang kanyang mga business meeting ay dumalas. Ang kanyang pagkikita sa mga kliyente ay umaabot hanggang gabi. Umaalis siya ng mansyon na nakasuot ng mga damit na mas bagay sa isang party kaysa sa isang taong nagluluksa, at bumabalik na may ngiti sa labi at bakas ng alak sa hininga. Kailangan kong magtrabaho, Ed, sabi niya isang umaga habang inaayos ang kanyang hikaw sa harap ng salamin. Mas lalo ngayon. Kailangan nating kumita. Hindi pwedeng tumigil ang mundo. Nakatitig lang si Eduardo mula sa kanyang wheelchair, isang tahimik na manonood sa sarili niyang dula-dulaan. Mag-ingat ka. Sabi lang niya, ang boses ay mahina. Oo naman. Sagot ni Bianca sabay halik sa kanyang noo, isang halik na kasing lamig ng hangin sa umaga. Sa sandaling umalis ang magarang kotse ni Bianca, agad na pumasok sa silid si Martin. Sir, handa na po. Ituloy mo na, utos ni Eduardo. Sa loob ng isang oras, habang wala si Bianca at si Doña Pilar naman, ay nasa hardin isang technician na pinagkakatiwalaan ni Martin ang palihim na pumasok sa mansyon. Mabilis at maingat nag-install sila ng mga maliliit at halos hindi mapansing kamera, isa sa sala, isa sa pasilyo sa labas ng silid ni Eduardo, at ang pinakaimportante, isa sa loob ng kotse ni Bianca na nakatago sa kanyang dashboard. Hindi na kailangan maghintay ng matagal. Kinagabihan, habang si Eduardo ay nagkunwaring natutulog, ipinadala ni Martin sa kanyang tablet ang unang resulta ng kanilang pagmamanman. Ang video ay malinaw. Nakita ni Eduardo ang kotse ni Bianca
na huminto sa isang madilim na bahagi ng kalsada malayo sa mga restaurant o opisina. Ilang sandali pa isang lalaki ang pumasok sa passenger seat. Siya yung nasa litrato ng text. Si Leo. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Sa loob mismo ng kotse sa harap ng nakatagong kamera, naghalikan sila. Isang halikan na puno ng pananabik, ng pagkasabik na matagal nang itinago. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay isang pag-angkin. Ang mga kamay ni Leo ay gumapang sa buong katawan ni Bianca at hindi ito pumalag. Sa halip isinukli niya ito ng mas mainit na mga yakap at halik. Hindi ko na kaya, Leo. Narinig ni Eduardo na sabi ni Bianca sa pagitan ng mga halik. Ang hirap magpanggap. Araw-araw nakikita ko siya sa wheelchair na yon. Para akong nag-aalaga ng isang buhay na patay. Kaunting tiis na lang mahal ko, sagot ni Leo. Malapit na. Kapag nakuha na natin ang pirma niya, tapos na ang pagpapanggap. Tayo na ang magkakasama sa paraiso. Pinatay ni Eduardo ang video. Hindi niya na kayang tapusin. Isang mabigat na bato ang tila dumagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Ang makita ang kataksilan ay isang bagay. Ngunit ang marinig ito, ang pagkasuklam sa boses ng babaeng minahal niya, ay ibang klase ng sakit. Itinikom niya ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga kuko, ay bumaon sa kanyang palad. Sa gitna ng kanyang galit at pagdurusa, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Sir Eduardo. Ang boses ni Joy ay mahina at puno ng pag-aalala. Gising pa po ba kayo? Pasok ba, ma'am, sabi niya. Pumasok si Joy may dalang isang baso ng maligamgam na gatas. Nakita ko pong bukas pa ang ilaw ninyo. Baka po hindi kayo makatulog. Inilapag niya ang gatas sa mesa sa tabi ni Eduardo. Hindi siya umalis agad. Nanatili siyang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Huwag kang mag-alala, Joy. Ayos lang ako, sabi ni Eduardo pilit nang ngumiti. Umiling si Joy. Hindi po kayo okay, sir. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa tapat niya. Nakikita ko po kung paano niya kayo tratuhin. Parang hindi na kayo ang asawa niya. Nagulat si Eduardo sa katapangan ni Joy. Matagal mo na bang napapansin? Tumango si Joy, ang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Mula pa po noon, sir, pero mas lumala po ngayon. Parang naghihintay na lang siya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakahanap si Eduardo ng isang di inaasahang kakampi. Isang taong nakakakita ng parehong bagay na nakikita niya. May anak ka raw sa probinsya. Pag-iba ni Eduardo ng usapan, biglang nagliwanag ang mukha ni Joy. Opo, sir. Si Enzo po. 7 anyos na po. May sakit po siya sa puso, kaya po doble kayod ako para sa mga gamot niya. Ikinuwento ni Joy ang tungkol sa kanyang anak. Ang hilig nito sa pagguhit, ang pangarap nitong makakita ng dagat, ang katapangan nito sa kabila ng sakit. Habang nagsasalita siya, nakita ni Eduardo ang isang uri ng pagmamahal na dalisay at walang hinihinging kapalit. Isang pagmamahal na handang magsakripisyo. Ikaw, Joy, tanong ni Eduardo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Bianca at ako'y may sakit, anong gagawin mo? Tumingin si Joy ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi po kita iiwan, sir. Kahit kailan. Dahil kapag nagmahal ka, kasama doon ang hirap at ginhawa. Hindi lang po sa salita, kundi sa gawa. Araw-araw. Ang mga salita niyang iyon ay mas mabisa pa kaysa sa kahit anong gamot. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng dalawang magkaibang mundo, natagpuan ni Eduardo ang isang katotohanan. Ang tunay na kayamanan ay wala sa kumikinang na diamante, kundi sa tapat na puso. Nang gabing iyon, habang muling pinapanood ang video ng kataksilan, hindi na lang puro sakit ang naramdaman ni Eduardo. Mayroon ng bagong apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng determinasyon na ituloy ang laban hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa mga taong tulad ni Joy na naniniwala pa rin sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang mga sumunod na araw sa Hacienda de la Cruz ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan.
Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Bawat isa ay gumagalaw ng may pag-iingat na parabang naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Si Eduardo ay nanatili sa kanyang silid, isang tahimik na hari sa kanyang trono ng pagpapanggap. Si Bianca naman ay lalong naging walang pakialam, ang kanyang mga pag-alis ay lalong dumalas at ang kanyang mga dahilan ay lalong naging halata. Ang pasensya ni Doña Pilar ay parang isang manipis na sinulid na malapit ng mapatid. Araw-araw nakikita niya kung paano dumadating ang mga delivery ng mga mamahaling damit at bag para kay Bianca. Araw-araw, naririnig niya itong tumatawa sa telepono habang ang kanyang anak ay nakakulong sa isang silid, nakatingin sa kawalan. Ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang galit ay dumating sa isang pananghalian isang linggo pagkatapos ng pagbabalik ni Eduardo. Ang tanghalian ay dapat sana'y tahimik. Si Eduardo ay nasa kanyang wheelchair sa kabisera ng mesa na dati para sa kanya. Si Doña Pilar ay nasa kanyang kanan. Ang pwesto sa kaliwa ay bakante. Si Bianca ay wala pa. Pagkatapos ng 15 minutos, pumasok ito sa hapagkainan na parang isang artista sa isang pelikula. Nakasuot ito ng isang bagong bestidang kulay langit, bitbit ang isang bag na kilalang-kilala ni Pilar na nagkakahalaga ng ₱250,000. Pasensya na late ako, sabi ni Bianca, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang boses. Grabe ang traffic. At saka dumaan pa ako sa mall. May kailangan lang akong bilhin. Umupo siya at nagsimulang kumuha ng pagkain na parang wala siyang pakialamam sa 2 kataong kanina pa naghihintay. Hindi na nakapagtimpi si Doña Pilar. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos. Ang tunog nito sa plato ay matalas at malinaw. Sa mall, tanong ni Pilar, ang boses ay malamig ngunit puno ng panggigigil. Habang ang asawa mo ay halos hindi makagalaw dito, ikaw ay abala sa pamimili. Tinaasan siya ng kilay ni Bianca. May masama po ba doon? Mama Pilar, buhay pa naman si Ed, hindi ba? Hindi naman ibig sabihin na may kapansanan siya ay titigil na rin ang buhay ko. Walang hiya ka, sabi ni Pilar na patayo. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan mo ang credit card bills mo, libu-libong piso para sa mga damit at alahas sa loob lang ng 1 linggo. Para saan? Para kanino ka nagpapaganda? Para ba sa lalaking ito na halos ibinigay na ang buong buhay niya sa'yo? Pera ba ninyo ang ginagastos ko? Matapang na sagot ni Bianca na patayo na rin. Pera ito ni Eduardo at asawa niya ako, kaya may karapatan ako. Wala kang karapatan, sigaw ni Pilar. Dahil ang karapatan ay kaakibat ng responsibilidad at wala kang ibang ginawa, kundi talikuran ang responsibilidad mo sa kanya. Si Joy na naghahain ng kanin ay napatigil sa isang sulok, nanginginig sa takot. Si Eduardo naman ay nakayuko lang, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Pinipigilan ang sariling tumayo at sumigaw. Talagang mapanghamong sabi ni Bianca na may isang mapanuyang ngiti. Sino po kayo para sabihin, yan, isa lang kayong matandang pakialamera na hindi matanggap na may ibang babae nang mahal ang anak ninyo. Iyon na ang huli. Ang paggalaw ni Pilar ay mabilis at walang babala. Kinuha niya ang pitsel ng malamig na tubig mula sa gitna ng mesa. Sa isang mabilis at malakas na kilos, ibinuhos niya ang buong laman nito sa mukha ni Bianca. Splash! Ang malakas na pagtilamsik ng tubig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Natigilan si Bianca, ng lalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang malamig na tubig na may kasama pang mga piraso ng yelo ay tumulo mula sa kanyang buhok, sinira ang kanyang perpektong kolorete at bumasa sa kanyang mamahaling bestida. Ang katahimikan ay nakakabingi. Maging ang mga huni ng ibon sa labas ay tila tumigil. Para magising ka sa katotohanan. Sigaw ni Doña Pilar, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Para maramdaman mo kahit konti ang lamig na ipinaparamdam mo sa anak ko araw-araw. Dahan-dahang pinunasan ni Bianca
ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Inaasahan ni Eduardo na iiyak ito o magwawala. Ngunit muli, mali siya. Isang nakakatakot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Bianca. Isang ngiti na hindi na matamis kundi puno ng pagbabanta. Tapos na po ba kayo? Tanong niya, ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. Tumingin siya kay Pilar na para bang isa itong hamak na insekto. Akala ninyo, kayo ang may hawak ng kapangyarihan dito dahil lang matanda na kayo at kayo ang ina. Naglakad siya papalapit kay Pilar. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng panganib. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Bulong niya sapat lang para marinig nilang lahat. Kapag ang hasyendang ito ay abo na lang at kayong lahat ay wala nang natira, kundi ang mapait ninyong alaala. Pagkasabi niyo yun, tumalikod si Bianca at naglakad palabas ng hapagkainan basang-basa, ngunit ang tindig ay mas matatag kaysa dati. Iniwan niya ang 3 taong natigilan hindi dahil sa tubig na natapon, kundi dahil sa lason na kanyang binitiwan. Ang digmaan ay hindi na patago. Ito ay hayagan na. Ang malaking mansyon ng mga De la Cruz ay naging isang kaharian ng yelo. Ang init ng sagutan kahapon ay napalitan ng isang lamig na tumatagos sa buto. Walang nag-uusap. Si Doña Pilar ay hindi lumabas ng kanyang silid. Nag-utos na lang na dalhin doon ang kanyang pagkain. Si Bianca naman, pagkatapos ng insidente, ay tila isang reynang nasugatan ng amor propyo. Nagkulong din siya sa kanilang kwarto, at nang lumabas ito ang kanyang mga mata, ay matatalim, at ang kanyang bawat galaw ay may kasamang pagbabanta. Ang pinakabiktima ng lahat ng ito ay si Eduardo. Nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana. Pinapanood niya ang paggalaw ng mga dahon ng akasya sa labas, ngunit ang isip niya ay nasa loob ng bahay. Ang bigat ng sitwasyon ay parang isang pader na unti-unting humihimpit sa kanya. Ang plano niya ay gumagana, masyadong gumagana. Nakikita niya ang tunay na kulay ni Bianca, ngunit ang kulay na yon ay mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Para saan pa ang lahat ng ito? Ang pagpapanggap, ang sakit, ang pagsira sa relasyon nila ng kanyang ina. Para patunayan ang isang bagay na sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam na niya ang sagot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Habang abala siya sa malalim na pag-iisip, isang mahinang katok ang gumising sa kanya. Pumasok si Joy, dala-dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may amoy ng luya. Ang simpleng pagkain na yon ay tila isang alok ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. "Sir, hindi pa po kayo kumakain mula kaninang umaga," mahinang sabi ni Joy. "Kahit kaunti lang po." Inilapag niya ang mangkok sa isang maliit na mesa sa tabi ni Eduardo. Hindi siya umalis. Sa halip kumuha siya ng isang maliit na bangko at umupo ng may distansya, hindi para manghimasok kundi para maging isang tahimik na presensya. Hindi nagsalita si Eduardo. Kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang humigop sa mainit na sabaw. Ang init nito ay gumapang sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kaunting ginhawa. "Alam ko pong hindi ko dapat kayong pangunahan, sir," basag ni Joy sa katahimikan. "Pero ang pangarap ko po sa buhay ay simple lang." Tumingin si Eduardo sa kanya, nagtataka sa biglaang pagbabago ng usapan. Nagpatuloy si Joy, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. "Gusto ko lang pong mapagtapos ang anak ko. Gusto ko pong makapagpatayo ng isang maliit na karinderya sa amin sa Batangas. Isang lugar kung saan pwede akong magluto para sa mga tao at kasama ko ang anak ko araw-araw. Hindi ko po kailangan ng mansyon o mamahaling sasakyan. Ang kailangan ko lang po ay sapat na para mabuhay kami ng payapa." Mayroong isang bagay sa sinseridad ng kanyang mga salita na tumagos sa pader na binuo ni Eduardo sa paligid ng kanyang puso. Sa loob ng halos 2 taon, ang mga pangarap na naririnig niya mula kay Bianca ay tungkol sa paglalakbay sa Europa, pagbili ng mga bagong alahas, pagpapalaki ng kanilang bahay. Ngunit ang pangarap ni Joy ay simple, totoo at nakaugat sa pagmamahal.
Sa unang pagkakataon mula nang umuwi siya, naramdaman ni Eduardo ang isang tunay na koneksyon. Hindi sa babaeng kanyang pinakasalan, kundi sa babaeng naghahain sa kanya ng lugaw. "Salamat, Joy," sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. "Salamat sa lugaw." Ang maliit na sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok si Martin, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi maipinta. Alam ni Eduardo na may dala itong mahalagang balita. "Sir," sabi ni Martin yumuko nang bahagya kay Joy bago bumaling kay Eduardo. "Kailangan ko po kayong makausap ng masinsinan." Tumango si Joy at mabilis na tumayo. "Maiwan ko na po kayo." Lumabas siya ng silid, ngunit hindi niya naiwasang maramdaman ang bigat ng kung ano man ang sasabihin ni Martin. "Ano yon?" tanong ni Eduardo. Inilabas ni Martin ang kanyang telepono at ipinakita ang isang email. "Sir, tumawag po ang kumpare ko na nagtatrabaho sa isang notaryo publiko. May nagtatanong daw po doon tungkol sa paggawa ng isang special power of attorney para sa inyo." Kumunot ang noo ni Eduardo. "SPA para saan?" "Kapag may SPA po ang isang tao, sir, para na rin niyang hawak ang buong buhay ninyo. Pwede siyang magbenta ng ari-arian, mag-withdraw ng pera sa bangko, pumirma sa mga kontrata. Lahat sa pangalan ninyo. Ang kailangan lang po ay ang pirma ninyo." Paliwanag ni Martin. At ang nagtatanong daw po ay isang babae at isang lalaki. Ang deskripsyon ay tugmang-tugma kay Ma'am Bianca at sa lalaking kasama niya sa kotse. Ang kaunting init na naramdaman ni Eduardo mula sa lugaw ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Hindi na lang ito simpleng kataksilan. Ito ay isang planadong pagnanakaw, isang ganap na pagtatangka na kunin ang lahat ng pinaghirapan niya at ng kanyang mga ninuno. "Hayop sila," mariing sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng galit na ngayon lang muling lumabas. Hayop silang dalawa. Sa labas ng silid, nag-aalangang bumalik si Joy para kunin ang pinagkainan ni Eduardo. Habang papalapit siya sa pinto ng silid, tulugan ni na Eduardo at Bianca, narinig niyang may kausap ito sa telepono. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. "Oo, yun na nga," narinig niyang sabi ni Bianca. Ang boses ay masaya at puno ng pananabik. "Malapit na, Leo. Konting-konting tiis na lang. Nag-away na kami ng matanda kanina. Mas madali na ngayon igit-git ang mga papel kapag nakuha na natin ang pirma niya." Huminto si Bianca at tumawa ng mahina, isang tawang nakakakilabot. Pagkatapos, pagpapatuloy niya ang bawat salita, ay parang patalim basura na siya. Natigilan si Joy. Ang hawak niyang tray ay halos mahulog mula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Basura. Ang salitang yon ay tumatak sa kanyang isipan. Ang mabait niyang amo, ang taong nagbigay sa kanya ng trabaho, ang taong puno ng kalungkutan ngayon ay isa lang palang basura sa paningin ng sarili nitong asawa. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mukha ay putlang-putla, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa takot at galit. Hawak niya ngayon ang isang katotohanang mas mapanganib pa kaysa sa kanyang inaakala. Kinabukasan ng araw ay sumikat na parang isang mapanlinlang na pangako. Ang langit ay asul at walang bahid ng ulap, ngunit sa loob ng mansyon ang namumuong bagyo ay malapit ng manalasa. Alam ni Eduardo mula sa impormasyon ni Martin at sa nasaksihan ni Joy na ang araw na ito ay kritikal. Ang laro ay nasa huling yugto na. Bandang 10:00 ng umaga, pumasok si Bianca sa silid ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay nagbalik sa dati, isang perpektong maskara ng pag-aalala at paglalambing. Ang matalim na tingin at mapanuyang ng ngiti kahapon ay naglaho na para bang hindi kailanman nangyari. Ang pagbuhos ng tubig at ang pagbabanta. "Mahal," malamig niyang sabi lumuhod sa tabi ng wheelchair ni Eduardo. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Inayos niya ang kumot na nakatakip sa mga binti nito. Ang kanyang paghipo ay magaan, ngunit para kay Eduardo, ito ay parang paghipo ng isang ahas.
Ayos lang. Sagot ni Eduardo, ang boses ay pagod. Medyo masakit lang ang likod. Hay, kawawa ka naman. Sabi ni Bianca, ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa. Kaya nga inayos ko na ang lahat para hindi ka na mahirapan pa, para makapag-focus ka na lang sa pagpapagaling mo. Inilapag niya sa isang mesa ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at inilatag ang mga dokumento na parang mga baraha sa isang sugal. Sa ibabaw ng lahat ay ang Special Power of Attorney. Ito na yun, mahal. Sabi niya, iniaabot ang isang mamahaling pluma. Kailangan ko lang ng pirma mo dito para maasikaso ko na ang mga negosyo, ang mga bangko. Lahat. Para wala ka nang iisipin kundi ang sarili mo. Tinitigan ni Eduardo ang dokumento. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon sa malalaking titik, naghihintay na lang ng kanyang pirma para isuko ang lahat. Tumingin siya kay Bianca. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng hindi mapigilang kasakiman. Ang kislap ng isang mangangasong malapit nang makuha ang kanyang biktima. Masyadong marami, sabi ni Eduardo, nagkunwaring nahihirapan sa pag-iisip. Pagod ako ngayon, Bianca. Pwede bang basahin ko muna ito mamaya? Ang nangiti ni Bianca ay bahagyang nawala. Ang pagkainip ay sumilay sa kanyang mukha sa loob ng isang segundo, bago niya ito muling napalitan ng pag-unawa. Sige, mahal. Tama ka. Magpahinga ka muna. Babalikan kita mamaya. Pag-alis ni Bianca, alam ni Eduardo na kailangan niyang gawin ang isang bagay na magpapatunay sa huling pagkakataon kung hanggang saan ang kasamaan nito. Nang bumalik si Bianca pagkatapos ng isang oras, nakita niya si Eduardo na sinusubukang abutin ang isang baso ng tubig sa mesa na sadyang inilagay ni Eduardo sa medyo malayong parte. Tulungan na kita. Alok ni Bianca, ang boses ay naiinip na. Hindi kaya ko, sabi ni Eduardo. Sa isang sinadyang kilos, habang inaabot ang baso, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang siko ang gulong ng wheelchair. Ang preno ay hindi nakakabit. Ang wheelchair ay biglang umusad pa atras. Sa isang iglap, nawalan ito ng balanse sa gilid ng makapal na alpombra. Crash! Ang tunog ng pagbagsak ni Eduardo sa sahig ay malakas at nakakayanig. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng may bigat, kasunod ang pagbagsak din ng baso na nagkalat ng tubig at bubog sa sahig. Ah! Sigaw ni Eduardo, isang sigaw na pinaghalong gulat at totoong sakit dahil sa impact ng pagbagsak. Gumulong siya, hinawakan ang kanyang likod, ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding paghihirap. Ang likod ko, tulong. Si Bianca ay natigilan. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi pagtulong, kundi pagkairita. Napahawak siya sa kanyang sentido na para bang ang nangyari ay isang malaking abala sa kanyang mga plano. Eduardo, ano ba? Sigaw niya. Hindi ka kasi nag-iingat. Tulungan mo ako, Bianca. Hindi ako makatayo. Masakit. Pakiusap ni Eduardo, ang bawat salita ay may kasamang pagdaing. Tumingin si Bianca sa kanya, nakahandusay sa sahig, basang-basa, napapaligiran ng bubog. At sa mga mata niya walang awa, walang pag-aalala. Ang tanging nakita ni Eduardo ay isang malamig at kalkuladong pagkasuklam. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumapit. Nanatili siyang nakatayo roon, nakatingin sa kanyang asawa na parang isang basurang nakakalat sa kanyang perpektong mundo. Sa sandaling iyon, ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Joy na narinig ang kalabog mula sa kusina. Sir Eduardo, sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkasindak. Hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang lumapit, maingat na iniiwasan ang mga bubog at lumuhod sa tabi ni Eduardo. Sir, okay lang po kayo? Saan po ang masakit? Ang likod ko. Hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Umungol si Eduardo. Tumingin si Joy kay Bianca, ang kanyang mga mata na dati laging nakayuko ay ngayon ay puno ng galit at pagtataka. Ma'am, bakit po hindi ninyo siya tinutulungan? Hindi ko alam ang gagawin ko. Baka lalo ko siyang mapinsala. Palusot ni Bianca, ngunit ang kanyang boses ay walang laman.
Sa tulong ni Martin na mabilis ding dumating, maingat nilang binuhat si Eduardo pabalik sa kanyang kama. Habang ginagawa nila iyon, ang mga mata ni Eduardo ay hindi humiwalay kay Bianca. Nakita niya ang lahat. Ang kawalan niya ng pakialam ay ang huling patak, ang huling ebidensya, ang huling pako sa ataol ng kanilang relasyon. Nang maihiga na siya sa kama at habang si Joy ay nanginginig na nililinis ang sahig, tumingin si Eduardo kay Bianca. Ang kanyang boses nang siya'y magsalita ay mahina, ngunit may bagong bigat. Masakit pa rin, sabi niya. Pero tama ka. Kailangan na nating tapusin ang mga papeles. Tumingin siya sa folder na nasa mesa. Sige, pirmahan na natin bukas. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Bianca, hindi na nag-abalang itago pa ito. Para sa kanya ang pagbagsak ni Eduardo ay hindi isang trahedya. Ito ang huling tulak na kailangan niya para makuha ang kanyang gantimpala. Mabuti naman at natauhan ka. Bulong niya bago tumalikod at iwanan silang lahat sa silid na puno ng bubog at basag na tiwala. Ang gabi pagkatapos ng insidente ay mahaba at puno ng mga anino. Sa loob ng kanyang silid, hindi natulog si Eduardo. Ang sakit ng kanyang pagbagsak ay totoo, ngunit mas matindi ang sakit na dulot ng katotohanang sumampal sa kanya si Bianca ay hindi lang manloloko. Handa siyang panoorin siyang magdusa. Kinaumagahan, bago pa man magising ang buong kabahayan, isang itim na kotse ang palihim na pumasok sa likurang bahagi ng hasyenda. Sakay nito si Atty. Silva, ang matagal ng abogado at kaibigan ng pamilyang De La Cruz. Kasama niya si Doña Pilar, na sa wakas ay kinausap na ni Eduardo tungkol sa buong plano. Sa loob ng opisina ni Eduardo, sa gitna ng mga libro ng batas at mga tropeo ng tagumpay, inilatag niya ang lahat, ang mensahe, ang mga video, ang tangkang pagkuha ng espia, ang pananahimik ni Bianca habang siya'y nakahandusay sa sahig. Si Doña Pilar ay nakinig nang walang kibo, ngunit ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan ay nagpapakita ng nag-aalab na galit. Si Atty. De Silva naman ay tumatango-tango, ang kanyang mukha ay seryoso at bawat detalye ay kanyang itinatala. Ang hayop na babaeng iyon, mariing sabi ni Pilar nang matapos si Eduardo. Sinasabi ko na nga ba, mula pa sa umpisa, alam kong isa siyang ahas. Kailangan nating mag-ingat, Pilar, sabi ng abogado. Hindi ito simpleng kaso ng hiwalayan. Ito ay planadong krimen. Estafa, falsification of documents. Mahabang listahan. Kailangan nating mahuli sila sa akto. Kaya nga po kayo nandito, attorney, sabi ni Eduardo. Bukas pipirmahan ko ang mga dokumento, ngunit hindi ang mga dokumentong galing sa kanya. Inilabas ni Atty. De Silva ang isang kaparehong folder. Sa loob nito ay isang set ng special power of attorney na mukhang eksakto sa orihinal, ngunit may mga maliliit na pagbabago sa legal na terminolohiya na nagpapawalang bisa rito. Ito ay isang perpektong pekeng dokumento. Ito ang pipirmahan mo sa harap niya, sabi ng abogado. Sa sandaling tanggapin niya ito at subukang gamitin iyon na ang huli nilang hininga. Mayroon na tayong bitag. Bago umalis ang abogado, tumingin si Eduardo kay Martin. Tawagin mo si Joy. Gusto ko siyang makausap. Pumasok si Joy sa opisina. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Pinapatawag niyo raw po ako, sir. Tumango si Eduardo. Sa ibabaw ng mesa ay may isang sobre. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit sa kanya. Joy, buksan mo. Nanginginig na binuksan ni Joy ang sobre. Sa loob nito ay isang manager's check. Ang halaga ay sapat na para ipagamot ang kanyang anak, makapagpatayo ng 3 karinderya, at bumili ng isang maliit na bahay at lupa. Nanlaki ang mga mata ni Joy. Sir, ano po ito? Hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo. Seryosong sabi ni Eduardo. Umalis ka na dito sa hasyenda. Ngayon na. Isama mo ang anak mo, lumayo kayo. Dahil bukas, magkakaroon ng malaking bagyo sa lugar na ito. Ayokong madamay ka. Tinitigan ni Joy ang check pagkatapos ay tinitigan niya si Eduardo.
Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itinulak niya pabalik ang sobre. Hindi po sir sa napabapuge. Sabi niya ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Hindi po pera ang kailangan ninyo ngayon. Hindi po pera ang sagot sa lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eduardo. Ang kailangan ninyo po ngayon, sir, ay tao. Isang taong hindi kayo iiwan. Isang taong nandito anuman ang mangyari. At nandito po ako. Hindi po ako aalis. Ang katapatan sa kanyang mga mata, ang sinseridad sa kanyang mga salita, ay tumama kay Eduardo nang mas malakas pa kaysa sa kahit anong halaga ng pera. Ito ang kumpirmasyong matagal na niyang hinahanap. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang taong totoo. Tumango siya, isang malalim na paggalang ang nabuo sa kanyang puso para sa babaeng nasa harap niya. Salamat, Joy. Kinahapunan tulad ng inaasahan pumasok si Bianca sa kanyang silid. Ang kanyang ngiti ay mas matamis kaysa dati. Handa ka na ba, mahal? Handa na, sagot ni Eduardo. Inilatag ni Bianca ang mga dokumento sa isang maliit na mesa na inilapit niya sa kama. Ibinigay niya ang pluma. Sa harap niya, sa harap ng kanyang nananabik na mga mata, dahan-dahang pinirmahan ni Eduardo ang bawat pahina ng pekeng espa. Bawat lagda ay perpektong ginaya, ngunit walang anumang legal na kapangyarihan. Ayan, sabi ni Eduardo, ibinabalik ang pluma. Tapos na. Halos manginig sa tuwa si Bianca. Kinuha niya ang mga dokumento na parang hawak niya ang pinakabanal na bagay sa mundo. Niyakap niya si Eduardo at hinalikan sa pisngi. Salamat. Mahal, salamat. Pinapakita mo talaga kung gaano mo ako kamahal. Pagkasabi niyon, mabilis siyang lumabas ng silid. Hawak ang folder na parang isang tropeyo. Sa pasilyo, hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Leo. Nakuha ko na, Leo. Nakuha ko na. Bulong niya puno ng tagumpay. Nasa kamay ko na ang pirma niya atin na ang lahat. Hindi niya alam na sa kabilang silid, hawak ni Eduardo ang isang tablet, pinapanood ang live feed mula sa isang maliit na kamera sa pasilyo. Narinig niya ang bawat salita. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Bianca sa silid ni Eduardo. Ang kanyang nangiti ay abot tenga. Mahal, na isip ko lang, para ay celebrate ang pagpirma mo at ang simula ng paggaling mo. Maghahanda ako ng isang espesyal na hapunan bukas ng gabi. Isang selebrasyon para sa ating dalawa. Magandang ideya. Kalmadong sagot ni Eduardo, kahit na ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Oo, masayang sabi ni Bianca. Iimbitahan ko na rin ang pinsan kong si Leo para naman may makakwentuhan ka, para mas masaya. Sige, sabi ni Eduardo. Mas marami, mas masaya. Magsasaya tayo, mahal ko, sabi ni Bianca habang papalabas ng pinto. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik, hindi para sa paggaling ni Eduardo, kundi para sa tagumpay na inaakala niyang nakamit na niya. Isang gabi na, hinding-hindi natin malilimutan. Oo, isip ni Eduardo habang pinapanood siyang maglakad palayo. Hinding-hindi ninyo ito malilimutan. Ang bitag ay nakalatag na. Ang kailangan na lang ay hintayin ang mga biktima na pumasok dito ng kusa. Ang gabi ay bumagsak sa Hacienda de la Cruz na may dalang kakaibang bigat. Ang hangin ay hindi gumagalaw na para bang maging ang kalikasan ay naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Sa loob ng mansyon, ang hapagkainan ay inihanda ng mas marangya kaysa dati. May mga kandila, mamahaling alak at mga pagkaing sadyang ipinaluto ni Bianca mula sa isang kilalang chef. Ito raw ay gabi ng selebrasyon. Ang hindi niya alam, ito ay gabi ng paghuhukom. Si Eduardo ay nasa kanyang karaniwang pwesto sa kabisera ng mesa, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang tahimik na lawa, bago ang isang marahas na bagyo. Sa kanyang tabi, si Bianca ay kumikinang. Nakasuot ito ng isang itim na bestida na hapit sa kanyang katawan, pinalamutian ng kwintas na regalo sa kanya ni Eduardo. Ang kanyang ngiti ay matagumpay.
ang nangiti ng isang taong sigurado ng nanalo. Ilang sandali pa dumating ang kanyang pinsan. Pumasok si Leo sa hapagkainan na may kumpiyansa ng isang taong nagmamay-ari ng lugar. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit at sa kanyang muka ay may isang ngiting mapang-asar. "Magandang gabi, Eduardo." Bati niya, tinapik pa ang balikat ni Eduardo na para bang sila'y matalik na magkaibigan. "Narinig ko ang magandang balita. Pumirma ka na raw. Mabuti niyan, para makapagpahinga ka na." "Salamat sa pagdating, Leo," sagot ni Eduardo. Ang kanyang boses ay pantay. Ang hapunan ay nagsimula. Ang usapan ay puno ng mga pekeng papuri at tawa. Si Bianca at Leo ay hindi na nag-abalang magtago. Ang kanilang mga paa ay nagkakabanggaan sa ilalim ng mesa. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap, nagpapalitan ng mga lihim na mensahe ng tagumpay. Ikinuwento nila ang kanilang mga plano para sa kumpanya, kung paano nila ito palalaguin. Lahat habang si Eduardo ay tahimik na nakikinig, isang haring pinapanood ang mga taksil na nag-aagawan sa kanyang kaharian. Si Joy, ang nagsilbi ng pagkain ng kanyang mga kamay, ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay matatag. Bawat tingin niya kay Bianca at Leo ay puno ng tahimik na galit. Sa wakas, pagkatapos ng pangunahing putahe, tumayo si Leo at itinaas ang kanyang kopita. Isang tagay. Anunsyo niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamalaki. Tumingin siya kay Bianca na may pagmamahal na hindi na tinatago. Para sa isang bagong simula. Para sa kinabukasan. Itinaas din ni Bianca ang kanyang kopita, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Para sa kinabukasan nating dalawa," sabi niya, isang banayad na pagdidiin sa huling dalawang salita. "At para sa kalayaan." Itinaas din ni Eduardo ang kanyang kopita. Isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ang nagpatigil sa lahat. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng isang talunan. "Oo naman," sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay biglang naging malinaw at malakas, hindi na mahina at pagod. Isang tagay para sa kinabukasan. Huminto siya, tinitigan ng dalawa ng diretso sa mata. "Ninyo, sa kulungan." Ang nangiti sa mukha ni Bianca ay naglaho na parang bula. Ang kopita ni Leo ay natigilan sa ere. "Anong ibig mong sabihin?" Nauutal na tanong ni Bianca. Hindi sumagot si Eduardo. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa armrest ng wheelchair. Ginamit niya ito bilang suporta. At pagkatapos sa isang kilos na tila humihinto sa pag-ikot ng mundo, dahan-dahan siyang tumayo. Una ang kanyang likod. Pagkatapos ang kanyang mga binti. Tumayo siya ng tuwid, matatag. Walang bakas ng anumang kapansanan. Ang tunog ng pagbagsak ng kopita ni Leo sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Si Bianca ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti na parang papel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi maipaliwanag na takot. Hindi. Hindi maaari." Bulong niya. "Bakit, Bianca?" tanong ni Eduardo. Naglakad siya ng isang hakbang palayo sa wheelchair. Ang bawat hakbang ay parang isang dagundong ng kulog. "Nagulat ka ba? Akala mo ba habang buhay na lang akong isang basura na nakaupo lang dyan?" Ang salitang basura ay tumama kay Bianca na parang isang malakas na sampal. "Paano?" "Lahat," sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay dumadagundong na sa galit. "Ang aksidente, ang wheelchair, ang pagiging paralisado, lahat ay isang palabas. Isang palabas para makita ko ang tunay na kulay ng ahas na pinatuloy ko sa aking pamamahay." Sinubukang umatras ni Leo, ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto mula sa kusina. Lumabas si Martin kasama si Doña Pilar na ang mukha ay matigas at matagumpay. Isinara ni Martin ang pinto, hinarangan ang anumang daan para makatakas. Lahat ay nakarecord, Bianca, ang pagpapatuloy ni Eduardo. "Ang mga pagtatagpo ninyo sa kotse
Ang mga tawag ninyo, ang pagplano ninyong kunin ang aking yaman, ang bawat salita ng paghamak, ang bawat tawa ng kataksilan, lahat. Eduardo, pakiusap. Magpapaliwanag ako. Nagsimulang umiyak si Bianca, ang kanyang pag-arte ay bumalik. Pinilit niya lang ako. Si Leo, siya ang may pakana ng lahat. Huwag mo akong idamay dito, Bianca. Kasama ka sa plano. Ganti ni Leo, itinuturo si Bianca. Mga traidor. Sigaw ni Eduardo. Pareho kayong walang pinagkaiba. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas at malinaw na katok ang narinig mula sa pangunahing pinto. Isang katok na puno ng awtoridad. Nagkatinginan sina Bianca at Leo, ang kanilang mga mukha ay puno na ng purong takot. Ngumiti si Eduardo, isang malamig at walang awang na ngiti. Buksan mo ang pinto, Martin. Bumukas ang malaking pinto. Sa labas nakatayo ang tatlong unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig na ang laro ay tapos na. Bianca Serrano at Leo Valdez, sabi ng isang pulis. Ang boses ay matatag. Arestado kayo para sa kasong conspiracy to commit fraud, falsification of public documents, at attempted qualified theft. Ang lakas ay tuluyang nawala sa mga tuhod ni Bianca. Bumagsak siya sa sahig, humahagulgol, hindi na sinusubukang itago ang kanyang pagkatalo. Si Leo naman ay nanigas na parang isang estatwa, alam na wala na siyang kawala. Habang papalapit ang mga pulis, para pusasan sila, ang mga mata ni Eduardo ay napunta kay Joy, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng katarungan. Ang selebrasyon ay natapos na. Ang paghuhukom ay nagsimula na. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Bianca at Leo ay isang hudyat. Isang hudyat na ang mahabang gabi ng kasinungalingan ay nagwakas na. Habang inilalabas sila ng mga pulis, mula sa mansyon, ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng nalaglag. Eduardo, patawarin mo ako, mahal kita. Patawarin mo ako. Paulit-ulit na sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, hindi ng pagsisisi. Ang kanyang mga luha ay totoo na ngayon, ngunit hindi ito luha para kay Eduardo, kundi luha para sa kanyang sarili, para sa buhay na nawala sa kanya. Si Leo naman ay tahimik, ang kanyang mukha ay isang pinaghalong galit at pagkatalo. Habang dumadaan siya sa harap ni Eduardo, isang matalim na tingin ang kanyang ipinukol. Hindi pa tayo tapos, De La Cruz. Bulong niya. Hindi sumagot si Eduardo. Tinitigan niya lang sila habang isinasakay sa police car. Ang kumikislap na ilaw nito ay sumasalamin sa mga bintana ng mansyon, isang huling paalala ng kaguluhang naganap. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan ng mga pulis at ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid, saka lang naramdaman ni Eduardo ang bigat na unti-unting umaalis sa kanyang mga balikat. Ang hapagkainan na kanina ay entablado ng komprontasyon ay isa na ngayong tahimik na saksi. Ang mga mamahaling pagkain ay hindi nagalaw. Ang alak ay natapon. Ang mga kandila ay nauupos na. Lumapit si Doña Pilar sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, niyakap niya si Eduardo nang mahigpit, hindi bilang isang matriarka, kundi bilang isang ina. Tapos na, anak. Tapos na. Niyakap ni Eduardo ang kanyang ina pabalik. Salamat, ma, sa hindi mo pagsuko sa akin. Si Martin naman ay tumangulang, isang nangiti ng tagumpay at respeto ang mababakas sa kanyang mukha. Ngunit ang mga mata ni Eduardo ay hindi nakatuon sa kanila. Hinanap nito si Joy. Nakita niya ito sa isang sulok malapit sa pinto ng kusina. Tahimik siyang nakatayo roon, pinupunasan ang kanyang mga luha, na para bang hindi siya sigurado kung saan siya lulugar sa bagong mundong ito, kung saan ang kanyang amo ay hindi na isang lumpo. Siya ay nasa pagitan ng pagiging isang empleyado at isang kaibigan, isang tagamasid na naging bahagi ng pinakasikretong plano. Dahan-dahang lumapit si Eduardo sa kanya. Bawat hakbang niya ay matatag. Bawat hakbang ay palayo
sa kasinungalingan at palapit sa katotohanan. Huminto siya sa harap ni Joy na agad namang napayuko. Joy, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay na ngayon, walang bakas ng galit na narinig kanina. Sir, pasabi ko. Sagot ni Joy, hindi makatingin ng diretso. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Joy ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula pa sa pag-iyak. Ngunit mayroon itong bagong liwanag. Joy, patawad, sabi ni Eduardo. Patawad kung nadamay ka sa gulo ko. Patawad kung kinailangan mong masaksihan ang lahat ng ito. Umiling si Joy. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, sir. Ang mahalaga po ay lumabas ang katotohanan. Hindi lang yun pagpapatuloy ni Eduardo. Sa gitna ng lahat ng pagpapanggap, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang bagay na naging totoo. Huminto siya, hinahanap ang tamang salita. Salamat, dahil ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-aalaga. Ikaw ang nagpaalala sa akin na ang katapatan ay hindi nabibili at ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa sakripisyo. Kinuha niya ang sobre na ibinigay niya rito kahapon. Ayoko nang maging amo mo, Joy. Ang puso ni Joy ay tila huminto sa pagtibok. Ito na ba? Yung tatanggalin na ba siya sa trabaho? Pero ayoko ring umalis ka. Mabilis na dugtong ni Eduardo. Ang check na ito ay para pa rin sa'yo at sa anak mo. Gamitin mo yan para sa kanyang pagpapagamot. Ngunit hindi ito bayad pinsala. Isa itong puhunan. Kumunot ang noo ni Joy. Puhunan, sir. Ang pamilyang De La Cruz ay may isang foundation, isang charity, para tulungan ang mga mahihirap na bata. Matagal na itong hindi aktibo. Gusto kong ikaw ang mamahala dito. Ikaw ang magiging bagong tagapamahala ng De La Cruz Foundation. Natigilan si Joy. Hindi siya makapagsalita. Ikaw ang kailangan ng foundation, Joy. Paliwanag ni Eduardo. Isang taong may puso. Isang taong nakakaunawa sa hirap ng iba. Dahil pinagdaanan niya ito. Hindi ito isang trabaho lang. Ito ay isang misyon. Ang misyon mo na tulungan ang mga batang katulad ng anak mo. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Joy. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng hindi maipaliwanag na saya at pasasalamat. Sir, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Hindi mo kailangang magsalita. Sabi ni Eduardo, isang tunay at malawak na ngiti. Ang sa wakas ay gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ito. Hindi ito isang alok ng pag-ibig na romantiko. Hindi pa. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang alok ng respeto. Isang alok ng bagong simula, hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanya. Isang pagkilala na ang babaeng nag-alaga sa kanya, sa kanyang pinakamababang punto, ay karapat-dapat na tumayo sa kanyang tabi, hindi sa likod niya. Tumango si Joy, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Lumabas sila sa malaking terasa ng mansyon. Mula roon, tanaw nila ang malawak na plantasyon ng tubo. Sa silangan ang kadiliman ng gabi ay unti-unti nang naglalaho, nagbibigay daan sa isang manipis na guhit ng kulay kahel at rosas. Ang bukang liwayway ay dumarating na. Magkatabi silang nakatayo si Eduardo at si Joy, hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong sinubok ng kataksilan, ngunit pinagbuklod ng katapatan. Pinanood nila ang pagsikat ng araw, isang simbolo ng bagong pag-asa na sumisikat sa Hacienda de la Cruz. Ang bagyo ay tapos na, at sa katahimikan pagkatapos nito, isang bagong umaga ang nagsisimula.